Shalom, shalom, isang pinagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. At pinagninilayan natin ito at from time to time, sumasagot din tayo sa mga katanungan apot sa ating kakayanan. At tinawag natin itong Preaching the Wilderness series sapagkat alam naman natin, though ang TikTok ay napakalawak, of course, hindi natin ma-expect na maraming manonood sa atin. So that is why we are calling it Preaching in the Wilderness series. So sa araw na ito, inaangkin natin ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 10, verses 4 to 5, that the weapon of our warfare are not of flesh, but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension, raising itself against the knowledge of God, taking every thought captive in obedience to Christ. Yan, dinabate din natin yung mga kaibigan natin na sumusuporta doon sa Facebook. Kasi pagkatapos natin dito record sa TikTok, we are sharing this in TikTok and in my YouTube channel na hindi man kilala yet. I continuously posting it there. Baka time will come na wala na akong masyadong kakayanan to do something. Pwede ko siyang pakikinggan pagdating ng araw habang gumagawa-gawa ng mga bagay-bagay para to remind myself, no? Ayan. That is why it is not only for other people, but primarily para sa akin. So that is why kahit walang manonood or makikinig sa akin, I'm just continuously doing this for myself. Meron yatang isang santo, or hindi ko matandaan ko si Saint John Chrysostom or si Saint may isang saint na may sinabi siya na ang siya mismo sa kanyang pangangaral, it is not only benefiting those who are listening, but also for him. So, I think that was Saint John Chrysostom. Hindi ko lang matandaan kung yan yung sinabi niya. So, ibig sabihin, as I am doing this, sharing the Word of God, reading the Bible, is hindi lamang makakatulong para sa iba, kundi I myself ay makakatulong sa akin. So that is why I am doing this. Okay? So the gospel of today is taken from the gospel according to St. John chapter 12, verses 44 to 50. Glory to you, Lord. God bless you, lady in red. Jesus cried out and said, "Whoever believes in me believes not only in me, but also in the one who sent me. And whoever sees me sees the one who sent me. I came into the world as light, so that everyone who believes in me might not remain in darkness. And if anyone hears my words and does not observe them, I do not condemn him, for I did not come to condemn the world, but to save the world. Whoever rejects me and does not accept my words has something to judge him. The word that I spoke, it will condemn him on the last day, because I did not speak on my own, but the Father who sent me commanded me to what to say and speak. And I know that his commandment is eternal life. So what I say as the Father told me." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Kung babasahin natin, mga kapatid, ang Gospel according to St. John, so, titignan natin is kahit sa mga theologian, differ ang theology ni St. John kaysa doon sa Synoptic Gospel na Matthew, Mark, and Luke. So, kakaiba yung theology. Kaya nga, that is why
ang paglalarawan kay Saint John, 'di ba may apat na makikita natin doon sa ambo kuminsan sa lectern, makikita natin doon kuminsan yung apat na paglalarawan ng ebanghelyo. Si Saint John ay agila sapagkat kumbaga sa agila ay napakalawak ng kanyang kumbaga sa bird's eye view. Mataas ang kanyang pananaw, mataas ang kanyang theology. So that is why si Saint John ay agila ang paglalarawan sa kanya. So makikita natin yun yung apat na symbolism, makikita natin usually yun sa lectern. May tao, may hayop, may agila at basta apat yun mga kapatid. Si Saint John yung agila. So at kung titingnan natin na ang pagpapakilala ni Saint John sa ating Panginoon sa Kristo ay kakaiba at malinaw at sa umpisa pa lang ng kanyang ebanghelyo ay makikita natin na kung ano at sino ang ating Panginoong sa Kristo. At dito nga masasabi natin, sinasabi niya, sabi niya, Jesus cried out and said, "Whoever believes in me believes not only in me, but also the one who sent me. And whoever sees me, sees the one who sent me." Okay? So, itong linya nito na ang nakakita sa kanya ay nakakita na sa Ama. At yan din yung this coming Sunday, yan din yung babanggitin na kapatid, this coming Sunday, sa May 3. Na kung saan, doon sa John chapter 14, 1 to 12, sasabihin ng Panginoon na sabi ni Tomas at ng mga alagad, ipakita mo sa amin ang Ama. Di ba? Ano sabi ng Panginoon? Matagal na ninyo akong kasama. Di ba? Makikita natin yun, di ba? Mga kapatid. Nakakita sa akin na nakakita sa Ama. At sa John chapter 10, verse 30, makikita din natin doon na sinasabi ng Panginoong Kristo, ako at ang Ama ay isa. At doon sa John chapter 8, kung babasahin natin ang John chapter 8, makikita natin doon na ang pagpapapantay ng Panginoong Kristo sa kanyang sarili sa Ama. Kaya nga doon sa John chapter 8, babatuhin siya ng mga Hudyo sapagkat ipinapantay niya ang kanyang sarili sa Ama. Kasi ang kaso na yun is pamumusong. Kaya makikita natin yung consistency ng pangaral na St. John, mga kapatid, na ang Panginoon Kristo is not just a merely human being, but God. Kaya nga sa introduction pa lang ng Gospel ng St. John, malinaw na, mga kapatid. Kaya kung may makita kayo katulad ng mga iba natin mga kapatid, yung mga separated brethren natin, ang ginagamit nila na talata para sabihing tao ang Panginoon Kristo is yung sa John chapter 8 verse 40. Pero tingnan mo mga kapatid, hindi mo pwede gamitin yung John chapter 8 verse 40 sapagkat sa introduction pa lang ni St. John sa kanyang ebanghelyo ay ang napakalinaw na. Di ba? Ano nakalagay doon sa introduction ng Gospel ng St. John sa prologue niya? And that defines the whole Gospel para sa ating Panginoong Kristo. Hindi mo na pwede gamitin yung ibang parte para sabihin ang Panginoong Kristo ay tao lamang. Di ba? Basahin mo yung John chapter 1, doon pa lang sa introduction, sabi niya, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning, and without Him, nothing is created." Then pagdating sa verse 14, "And the Word became flesh and dwelt among us." At ang salita ay nagkatawang tao at nakipamayan sa gitna natin. At ang karugtong pa doon, sinabi ni St. John, "At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian."
katulad ng sa Ama. Okay? So therefore, yung verse 40, tayo ng mga Katoliko, hindi natin dinideny yon na ang Panginoon Kristo ay tao sapagkat siya'y nagkatawang tao. Pero once na i-deny mo siya na Diyos siya, ayun ang problema. Sa atin, we in the Catholic Church, we do not deny Jesus became human, naging tao. Kasi ang Panginoon Kristo, ang sabi dun sa introduction pala ng Ebanghelyo ng St. John, in the beginning, sa pasimula pa, naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Then later on, verse 14, nagkatawang tao ang salita at nakipamuhay sa piling natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Katulad ng sa Ama. Katulad ng bilang isang bugtong na anak ng Diyos. Okay? So yun yung dito sa Ebanghelyo ngayon, that is why the Lord is saying na, sabi niya, sa verse 46, okay, I came into the world as light so that everyone who believes in me might not remain in darkness. And anyone hears my words and does not observe them, I do not condemn him, for I did not come to condemn the world, but to save the world. Okay. Sa verse 45 para mga kapatid, and whoever sees me, sees the one who sent me. Ayan. Nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Kaya nga yung tanong sa gospel ngayon this coming Sunday sa John chapter 14, ipakita mo sa amin ang Ama. Sabi niya, tagal yun na akong kasama. Kaya nga pagdating doon sa John chapter 10 verse 30, ako at ang Ama ay isa. Okay. Kaya nga, pagdating dito sa ibang sa Colossians chapter 1, mga kapatid, punta natin sa Colossians. Okay, ito. Verse 15. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For in Him were created all things, all things in heaven and on earth, the visible and the invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through Him and for Him. So yan din yung sinasabi sa John chapter 1 verse 1 to 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning, and without Him, nothing is created. You see? Kaya, pag sinabi mo, at pangahawakan mo lamang, yung verse 40 ng John chapter 8 verse 40, you miss the entire point ng Ebanghelyo ni St. John. Or you are just keep ignoring kung ano yung nilalaman ng Ebanghelyo ayon kay San Juan, mga kapatid. Kasi kung yun lang yung i-highlight mo without understanding the context of John chapter 8, ay talagang ganun lang ang paniniwala mo, ang lalabas mga kapatid, para kang kabayo. Alam mo ba yun? Para kang kabayo na ginagamit sa kalesa. Yung kabayo na ginagamit sa kalesa, nilalagyan ng takip dito. Para yung focus ng kabayo is kung sa ano lang yung nasa unahan niya. Hindi siya ma-distract. Hindi niya makita yung sa kabilaan niya, sa side niya, sa kaliwa at kanan.
Dapat hindi ganun ang pagbabasa natin sa Biblia, mga kapatid. Dapat malaya at walang hadlang. Walang talukbong ang ating mukha, walang talukbong ang ating mata. Para makita natin ang kabuuan. Hindi kulang yung ating paniniwala sa Panginoong Jesucristo. Or else, lalabas incomplete yung ating paniniwala. Kasi tayo sa atin, sa Catholic Church, sa 12 Articles of Faith natin, di ba? Sa Credo natin, sa Apostles' Creed, ipinapahayag natin, nagkatawang tao siya. Hindi siya tao lamang. Nagkatawang tao. Pag sinabi nagkatawang tao, ibig sabihin, he has other nature prior siya magkatawang tao. At yan yung sinasabi doon sa Colossians chapter 2 verse 9, mga kapatid. Kaya nga si St. Paul, ang kabuuan ng sulat ng St. Paul, consistent yun. Ito sinasabi sa Colossians chapter 2 verse 9, sa Colossians chapter 2 verse 9. Buksan niyo po sa Bible yung mga kapatid, ang lagi yung encourage, do not rely on Bible app. Lalo na ngayon yung mga Bible app, hindi natin alam kung sino yung mga author, sino yung mga kaya nilang i-edit yan for the sake of commercial, yung advertisement, at sa advertisement kumikita sila. So, let us be aware, at least kung printing, may pwede kang mapanagot kapag printed siya. Pwede mo ma-question kung sakaling sa tingin mo erroneous yung translation. Ito, Philippine Bible Society. Kung merong mali sa translation, pwede mo ma-erase yung concern mo sa Philippine Bible Society. Pero sa Bible app, kanino mo i-erase yung mga question mo? Okay? So, hindi dapat sana tayo tamad, mga kapatid. Or, let us acquire our own Bible. Yung, ito mismo. Hindi tayo mag-rely doon sa Bible app. Okay. Sabi dito, sa Colossians chapter 2 verse 9, mga kapatid, yung sinasabi Diba kanina binasa na natin yung Colossians chapter 1 verse 15. Ito naman sa Colossians chapter 2 verse 9. Sabi dito, sapagkat, okay, ito ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit siya'y naging tao. Ang buong kalikasan, sapagkat, Colossians chapter 2 verse 9, buksan niyo pa sa Bible niyo, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit siya'y naging tao. You see? Okay, God bless Joe Bandana for that bibingka. Waiting for a coffee. Okay. Nakita niyo mga kapatid, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit siya'y naging tao. Yan. Okay. Then, naging tao. Take note the term naging tao. Pag sinabi naging tao, ibig sabihin, he has other nature. Meron siyang ibang kalikasan prior siya maging tao. At ano yun? He is God. He became human for us, to save us. Ito yung sinasabi ngayon sa Ebanghelyo, para iligtas niya tayo. Kasi, ang tao, hindi makapagliligtas sa kapwa niya tao. Subject din siya. Kung tao lang siya, subject din siya for salvation. Bakit? Kasi di ba nakalagay doon sa 1 Samuel chapter 2 verse 25, yan lagi nating inuulit-ulit. At patuloy nating inuulit-ulit. Kasi ewan ko ba, bakit tuwing ako magbabasa ng Ebanghelyo, parang parang pareho lang. Alam niyo, sa 1 Samuel chapter 2 verse 25, mga kapatid, basahin niyo dyan. Yan lang, lubat ako. Ayan, buksan niyo po sa Bible niyo, sa 1 Samuel chapter 2 verse 25, mga kapatid. Nakalagay dyan ang linaw. That was a conversation
ni Propeta Samuel at Saserdote Eli. Pero alam natin na yung sinasabi ni Saserdote Eli is a prophetic statement. Ang sabi diyan ni Saserdote Eli, sabi niya, kung magkasala ang tao sa kanyang kapwa, maaring mamagitan sa kanila ang Diyos. Ang karugtong diyan, ngunit, sino ang mamamagitan kung ang tao ay magkasala sa Diyos? Is there anyone worthy to mediate for us to God? Nobody. Nobody. Kung tao si Kristo, kung tao lang siya, He's not worthy to mediate for us to God, to reconcile us to God, because He is also subject for redemption. Tapos kung pagkilala mo sa Panginoon sa Kristo, tao lang, hindi ka maliligtas ng tao. Never. Kasi 1 Samuel chapter 2 verse 25. Then, pagdating doon sa Psalm 49, di ba? Ano nakalagay sa Psalm 49? Mga kapatid. Okay. Sa Psalm 49, sa awit 49, mga kapatid, na nakalagay dito ay, sabi dito, related siya dun sa 1 Samuel 2:25. Hindi kaya ng sinuman ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayar at tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya ay hindi sapat. See? So, hindi natin matutubos ang ating sarili. That is why ang Diyos na mismo ang gumawa ng paraan. Kaya nga mayroon tinatawag na proto-evangelium. Yung the first good news. Yung pag-announce yan yung proto-evangelium. Kasi alam ng Diyos na hindi matutubos ng tao ang kanyang sarili. Kaya nga, makikita natin from the Old Testament, nag-umpisa silang maghandog ng hayop na susunugin. Nagkakaroon sila ng Day of Atonement. But those are temporary things. Yun ay paglalarawan lamang, a prefigurement, a prototype, a typology sa bagay na gagampanan ng ating Panginoon sa Kristo. So kung ang Kristo mo, mga kapatid, ay tao lamang, hindi ka maliligtas niyan. Ang dugo niya walang saysay. Kaya kung ang Kristo mo kinikilala tao lang, sorry to say, hindi ka maliligtas at hindi ka ligtas. Mapapahama ka lang. That is why, ang Ebanghelyo ngayon, na sinasabi ng Panginoong Kristo, ang nakakita na sa akin, ay nakakita na sa Ama. That is halos lahat, yun yung ang napakaraming binabanggit ni San Juan sa kanyang Ebanghelyo. Kaya doon pa lang sa introduction, yun na yun, yung kabuuan. Hindi ka na pwede sumalungat doon. Hindi mo na pwede sabihin, ay, John 8:40. Binabasa mo yung John 8:40, pero hindi mo binabasa yung kabuuan ng John chapter 8. Hindi pa ako pare, Hindi po ako pare iglotay. Okay. Anong sekta po pala kayo, iglotay? May 4 na sagot dyan ang Catholic Church. Ito Okay. Okay, hanapin ko. Ano pala kayong sekta? O iglotay? Okay.
Okay. Ay, Aglipay pala ako na binyagan. Aglipay ka. So, Aglipay, di dapat bumalik ka na sa Catholic Church kasi ah, alam mo naman ang history ng Aglipay. Uh, they came from the Catholic Church. Hindi. They are Protestant, Iglotay. So, okay. Hindi sila pareho. Alam na si Gregorio Aglipay ay dating Katoliko yon. So, parang gusto nilang gawing localize yung simbahan. So, dalawa yun sila si Gregorio Aglipay and then okay, si Gregorio Aglipay at saka si De Los Reyes, Isabelo de los Reyes. So, they are Protestant. So, dapat bumalik ka na sa Catholic Church. Okay. Okay. So yung patungkol sa salvation, hindi ko makita dito na may 4 yun na sagot. Of course, primarily, unang-una, niligtas tayo ng Panginoon sa tiyak na kapahamakan nang namatay sa krus, di ba? Kaya nga nung pagdating niya doon sa krus, noong sabi niya, tetelestai or it is finished. Then, napunit yung tabing sa templo bilang katibayan na meron na tayong nabuksan na yung tabing na naghihiwalay sa atin sa Diyos. Pero after na ginawa ng Panginoong Kristo yon, hindi pwede na wala tayong gagawin. Wala tayong gagawin. Di ba? Dapat magpatuloy tayo. Kaya nga, pagdating doon sa Matthew 24, ang sinabi ng Panginoon, ang mananatili hanggang wakas ay siya lamang maliligtas. Ibig sabihin, niligtas na tayo ng Panginoon. Pero dapat, we have to remain. Manatili tayo dyan. Kasi meron tayong free will. So yung sinasabi sa Matthew 24, ang mananatili hanggang wakas ay siya lamang maliligtas. Okay? So hindi pwede na sasampalataya ka lang, gagamitin mo yung John chapter 3 verse 16. Hindi pwede. Kasi ang pananampalataya, sabi nga ng isang convert na protestante, sabi niya, faith is a pregnant word. At alam naman natin na ang pananampalataya ay nakalagay doon sa James chapter 2 verse 17, ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay. At makikita natin sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13, faith, hope, and love. The greatest among of it is love, not faith. At sinasabi sa 1 John chapter 3, okay, hanapin natin dito mga kapatid Kasi pasensya na, hindi na tayo masyadong magaling mag-memorize. Habang nagkakaedad ka, nakakalimutan mo na yun. Diba na, dami natin puti, So, tingnan natin kung tama yung ko. Dito sa 1 John chapter 3, sa 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Diba? The greatest among of all is faith, hope, and love, but the greatest among of these is love. At dito sinasabi, mga kapatid,
Okay. Okay. First John chapter 3, verse. Okay. Mali itong Bible. Mali itong Bible ko. Kasi ano lang, sinisipat ko pa. First John chapter 3, verse. Ang liit kasi nito. Hindi ko makita. Okay. Verse 18 pala mawid. First John chapter 3, verse 18. Okay, nakalagay dito Mga anak, huwag kayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. So yung sinasabi doon sa 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Faith, hope, and love. But the greatest among of these is love. At sinasabi dito sa 1 John chapter 3, verse 18, na umibig kayo hindi sa pamamagitan ng salita lamang, kundi sa pamamagitan ng gawa. Ipakita ninyo sa pamamagitan ng gawa. So hindi ang greatest ang faith. Action word. So dapat, for us to be saved is to remain in that salvation given to us by the Lord Jesus Christ. Kaya nga pagdating sa Judgment Day, yung pananatili natin, yung sinasabi sa Matthew 24, ang mananatili hanggang wakas ay siya lamang maliligtas. Pananatili, to remain in Christ. Kaya nga may significance yung sinasabi niya sa John chapter 15. Apart from me, you can do nothing. Dapat nakaugpong tayo na sanga sa Panginoong Jesucristo sapagkat kung tayo hiwalay, tayo'y mamamatay. So, ibig sabihin, andun yung pananatili natin. Pagpapatuloy natin. Kaya nga pagdating doon sa Judgment Day, sa Matthew 25, makikita natin doon, 31 to 46, di ba? Yan. And then, Matthew chapter 7, verse 21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa karya ng langit, kundi yaon lamang tumutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit. You see? And that is how the Catholic Church view salvation. Yung pananatili mo sa kaligtasang ibinigay sa iyo ng Panginoong Jesucristo. At sa Judgment Day, hindi sasabihin ng Panginoon, sa 2 Corinthians chapter 5, verse 10, hindi sasabihin ng Panginoon, halika kayo ng mga nanampalataya sa akin. Bagkos, ang sasabihin doon, sapagkat lahat tayo ay, 2 Corinthians chapter 5, verse 10, sapagkat lahat tayo ay harap sa hukuman ng Panginoon Jesucristo at tatanggap ng kaukulang ganti ayon sa ating mga ginawa, mabuti man o masama. Okay? So, hindi sa faith alone na one-time process lang, kundi pagpapatuloy, may continuity, manatili ka, remain in Him. John 15 at sa Matthew 24, ang mananatili hanggang wakas, siya lamang maliligtas. Kung ayaw mo manatili, hindi ka pipilitin ng Diyos. Kasi
binibigyan niya tayo ng kalayaan. Ayaw mo eh. Di ba? Kapatid. Okay. Okay. Tuloy tayo doon sa ano natin. Kasi sinagot kasi natin yung kapatid natin na isang aglipay daw pala siya. At inihimok natin siya na bumalik na siya sa Catholic Church. Kasi Aglipay, yan ay gawa ni Isabelo de los Reyes at saka ni Gregorio Aglipay. They are Protestant. Dapat magkaroon tayo na lang loob si Cardinal John Henry Newman. Isa siyang Anglican. Naghangad siya, sabi niya, naghangad siya to that their church will become like that of early church. So, ang ginawa ni Blessed Cardinal John Henry Newman, canonized na yata siya saints. Consider siya the doctor of the church. Ang sabi ni Blessed Saint Cardinal John Henry Newman, sabi na, to be deep is to cease being a Protestant. Kasi, nung inaral, alam niya na ang kanilang simbahan pala Anglican and Church of England, yung Anglican, ay galang sa Catholic Church. At kanilang simbahan, bunga lamang na or dahilan sa hangad ni King Henry VIII na divorce yung kanyang asawa para mag-asawa uli. Hindi siya Catholic Church kasi wala sa atin ang divorce. Anong ginawa ni King Henry VIII? He be away from the Catholic Church. And he established his own, he used his power and established the Church of England or the Church, the Anglican Church. Then after that, pinersecute niya lahat ng Catholic England. Kaya nga, di ba, si Saint Thomas More na kanyang statesman ay hindi sumunod sa kanya. Ang sabi ni Saint Thomas More, I am good king servant, but God first. So pinili ni Saint Thomas More na mapugutan ng ulo kaysa sumunod sa kagustuhan ni King Henry VIII. Hindi. In reality, mga kapatid, the Lord Jesus Christ never intend na ganito yung mangyayari sa atin ngayon. Na makabasa na ng Bible, magtatayo na ng sariling sekta. No. Hindi ganun. Kaya nga, the Lord never intend such thing, mga kapatid. Kaya tingnan mo anong nangyari, di ba? Kahit si Martin Luther. Yung anong nangyari, after ni Martin Luther umalis sa Catholic Church, ano nangyari? Iniwan din siya ng mga kasamahan niya at nagtayo din sila ng sarili-sarili nilang mga sekta. He'll drinks. Kaya, bakit marami pare sa Katoliko mga manyakis? Kayo ba to o religion? Yes, the Catholic Church is true. Kaya nga ang simbahan ay binubuo ng mga good and bad po. Di ba? Noong nagkuha sila nagumbat sila ng isda, ay nakakuha sila ng iba't ibang klase isda. Mga bad fish at saka mga good fish. Di ba? Noong naghasik ang pindi ng Panginoon, nagsabi yung mga lagad, bunutin na po na ba namin yung masamang damo? No. Hintayin natin sa anihan. Saka natin paghiwa-hiwalayin. Ahidrins. Ano ba ang sekta mo? Anong kapulungan meron ka? Okay. So, meron talaga mga pari that siguro, yun usually, kahit sa laiko, once ang pari, na gumun na siya doon sa puro, parang nagiging parang secular na lang
yung kanyang ginagawa, parang trabaho na lang, yung personal devotion niya, nawawala na, talagang mahuhulog siya sa tukso. At tao pa sila eh. Pero of course, kahit sa ibang mga sekta, di ba, may mga pastor nga eh, nababalita, mga pastor, minumolestya yung anak. Di ba? Yung ministro ng isang sekta dito sa Pilipinas, yung asawa ng kanilang member. So, itong mga tao na ito, kahit yung mga pare, kahit laiko, tayo na mga laiko, mga pare, kapag ang devotion natin, ang ating paglalaan ng oras at panahon sa pananalangin is kapiraso na lang, that is the time na atakihin tayo ng demonyo at mahuhulog tayo sa tukso sa laman. Di ba? Lalo na sa atin. Ang dali-dali lang ang demonyo, di ba? Lalo na kapag ikaw ay naglilingkod. Target na target ng demonyo yan. Kasi kapag ang leader bumagsak, napakadali na lang sa miyembro na mag-give up, ay madi-discourage. Pero remember, hindi natin pwede iwanan ang simbahan dahilan kay Judas. God bless your contemplative soul. Diba? Huwag nating iwanan ang simbahan. Huwag nating iwanan si Jesus because of Judas. Because of Peter who betrayed our Lord Jesus Christ. Huwag nating iwanan ang simbahan dahilan doon sa mga pari na nalutukso. Kaya kapag ang pari, kapag ang pari, nawala na sila sa align or kulang na sila sa devotion, personal devotion, ang ginagawa nila is parang routine na lang, parang secular job na lang yung ginagawa nila. Yung mga pare na yan, may tendency na babagsak. Di ba? So dami ba namang mga gaganda na nakikita nila sa loob ng parokya? Kung minsan, personally, even me personally, bilang laiko, kapag makakita ka ng babae, di ba, kung minsan, i-highlight ng demonyo yung mga shape ng babae. Then, kung hindi ka prayerful, kulang ka sa pananalangin, ay, naku po, saksakan ng demonyo yung utak mo. Kaya Aldrins, yung, hindi ko lang alam, hindi mo sinabi ko anong sekta mo. Hindi lang yun sa mga pari. Lahat tayo. Talaga yung mga pari natutukso. Kasi try to imagine, wala silang asawa. Pero sila, bumabagsak lang sa tukso. Usually, yung mga pari, kapag dahilan sa pagod nila kung minsan, daming misa, daming blessings, hindi na siguro sila nakapag-properly nakapag-devote ng personal prayer. Usually, yun yung mga bumabagsak. Even us lay people, kapag kulang na tayo sa pananalangin, kapag ang isang asawa, ito sa mag-asawa, kahit sa mag-asawa, kapag ang mag-asawa, hindi na nagkakaroon ng personal devotion sa Panginoon, that is the time na atakihin ka ng demonyo para mahulog ka sa tukso at maggagawa ka ng infidelity towards your wife or your husband. Kung gusto mo na sure ka na tapat yung asawa mong lalaki or babae, make sure na yung asawa mo tapat ba sa Diyos? Di ba? Tapat ba sa Diyos? O, di ba? Kasi kung hindi, you cannot assure na magiging tapat din siya sa iyo. Pero kung alam mo muna na tapat siya sa Diyos, sigurado ka, kahit nakatalikod ka, hindi mo siya nakikita, maging tapat din siya sa iyo. Kasi primarily, tapat mo na sa Diyos. Masigurado ka doon. Hindi siya tapat sa Diyos. Ano yung magiging katakatakutan niya? Tinatanong muna kita, Aldrins, anong sekta mo?
At bakit di sinusunod ng members ang Katoliko bawal di kanin ang dinuguan? Tama na tutok sulat pero tanungin muna kita anong sekta mo bago ko sagutin yung sinasabi mo. Okay? Anong sekta mo para sagutin ko yung ano mo. Kasi ang style ko dito, Aldrinch style ko dito, I am allowing other to ask me, but I am asking also para makakatulong din doon sa iba na magtimbang-timbang kapag may, halimbawa, may ganyan, sabi mo, at bakit di sinusunod ng members ng Katoliko, bawal kumain din ng guan. Tama na tutok sa lahat, pero, so may karugtong pa yan. Pero, sasagutin ko nga ngayon yung tanong mo, kung sagutin mo na yung tanong ko, ano bang sekta meron ka? Anong kinaaniban mong sekta? Okay? So yan mga kapatid, na lahat tayo natutok sa subject. Kaya yung mga pari na yan, hindi sila exempted. Sila primary target ng demonyo, may ibagsak. Kasi kapag bumagsak yung tinitingala ng tao, may tendency na tayo ng mga taga-sunod, babagsak din. Kaya nga kahit sa spiritual warfare, mga kapatid, sa physical warfare at spiritual warfare, may tinatawag na parallelism. Sa physical warfare, alam niyo ba mga kapatid, sa field, okay, sa field, ang primary target sa field is yung mga official sa physical warfare. Yun yung primary target. Ganon din sa spiritual warfare. Ang primary target is yung mga leader natin, yung mga pari natin. Kung sa atin, ang demonyo na ina-assign ni Satanas, isa lang, sa mga pari, mas marami. Para bumagsak sila. Kasi kapag bumagsak sila, may impact yan sa ating mga tagasunod. Okay. Sabi ni Aldrins, nagsusuri pa lang dati Katoliko, umalis na. So, hindi ka na Katoliko. Ibig sabihin, tapos ka na magsuro. So, most probably, si Aldrin ay miyembro ng Inc. 1914 na itinatag ni Mang Felix Manalo Isagon sa Punta Santa Ana, Manila noong July 27, 1914. So, yun yung sekta mo. Okay? Okay. So, yung sinasabi mo na bakit din di sinusunod ng members ng Katoliko, bawal kainin ang dinuguan. Okay? Ang sagot doon, Aldrins, kung babasahin natin doon, sa First Council of Jerusalem, conclusion yon ng mga apostol na isulat sa mga mananampalataya for the sake of the Jewish convert. May context yun. It was not addressed to the entire church, but to the church in Jerusalem. Kasi sa Jerusalem, andun yung mga Jewish convert. Sila po yung mga mananampalataya na convert sa pananampalatayang Kristiyano, magiging tagasunod ng Panginoon sa Kristo, in their whole lifetime, hindi nila kinakain yon. Kaya ang sulat na yon is para doon sa mga converts na huwag silang kumain for the sake of those Jewish convert. That was not addressed to the entire church. That was addressed doon sa First Council sa Jerusalem para sa mga mananampalataya sa Jerusalem. Kasi alang-alang doon sa mga Jewish convert. Okay. And remember, ang sinabi ng Panginoon, ang pumapasok sa bibig ng tao, hindi nakapagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas sa kanya. Okay. Alam mo naman yan. Diba? So, yun yung sagot doon.
Ang may context yung doon sa Council of Jerusalem na na-resolve na nila yung conflict ay nagkaroon sila na ng ah, nagkaroon sila ng conclusion na dito sa Acts 15 na huwag kanin ng dugo for the sake, ang context, for the sake of the Jews na convert, mga kapatid. Sabi ni, hindi daw ang 1914 si Aldrin. So ano ka, anong klase, anong grupo ka, Aldrins? So hindi daw sa 1914. Sabi ni Black Napoleon, pader, si pader. Hindi ako pare like ko lang ako. Hindi ako pader. But nag-beer si Jared. si Jared. Si Jared, alam ni Jared kung ano yung ginagawa niya. Na ang sinasabi sa Bible, ang nakalagay sa Bible is huwag kayong maglalasing. Kung ang ginagawa ni Jared ay paglalasing na at nagiging habitual na, bisyo na yun na yung pagkakasala. Alam niya yon. So, nagtuturo siya patungkol sa pananampalataya. Of course, alam ni Jared kung nagkakasala na ba siya o hindi. Kung naglalasing na siya, alam na niya na nagkakasala na siya. At yan yung pinagbabawal ng banal na kasulatan. Diba? Sa Galatians chapter 5, verse 19 to 20. Kasama yung paglalasing. So, kung lasenggo na siya, halimbawa, naging habitual niya na yung pag-iinom, ay nagkakasala na siya. And that is his responsibility. Of course, sigurado ako, hindi rin siya pababayaan ng mga mas matatanda sa kanya. Pagsasabihan din siya, halimbawa, Jared, lasinggo ka na. That is not anymore good. That is already a sin. Pero kung makita mo lang na uminom lang ng beer, actually, di ba, kaya nga, pinakita pa nila sa Facebook, para ipakita natin, they are not hypocrites. Pinapakita nila doon sa Facebook, pinost nila, para ipakita na hindi sila hypocrites, hindi sila nagtatago. Pero kung sakali na naging lasenggo na si Jared, yun yung kasalanan. At yun yung binabala doon sa Galatians 5:19 to 20. So, kung yung mga mentor ni Jared, halimbawa si Brother Paul Alima, na nakita niya na si Brother Jared, everyday umiinom na siya at lagi ng lasing. Sigurado ako hindi siya pabayaan ni Brother Paul Alima, ni Father Darwin. As a matter of fact, si Father Darwin, si Brother Jared, ginagawa nila ng content na ginagawa pa nilang endorser si Father Darwin ng alak, which is hindi ginagawa ni Father Darwin. Hindi lasinggo si Father Darwin. Umiinom siya. Kaya si mga pare namin, umiinom. Pero hindi sila lasinggo, hindi sila habitual drinker. Pag inaming habitual drinker, iyan yung pagkakasala na. Okay? Pagkakasala na yan. Okay. Yan. Nakapatid. So, hindi pala si Aldrins pala, hindi Inc. 1914. Baka siya, Jehovah's Witness. Ano kaya sekta niya? Anong sekta mo, Aldrin? Sabihin mo kasi wag ka mahiya. Okay? So yun mga kapatid, na ang Panginoon Kristo, kung tao lang ang ating Panginoon Kristo, hindi ka maliligtas ang tao. At yun nga, binanggit na natin kanina, yung Colossians chapter 2 verse 9, na sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit siya'y naging tao. Dapat maintindihan natin bakit naging tao, mga kapatid. Pag sinabing naging tao, ibig sabihin, sinulat ng writer or ng translator itong word na naging tao because he has other nature prior siya maging tao. At yun ang binanggit natin dito. He is God. Yun yung sinasabi sa John chapter 1 verse 1 to 3 at saka verse 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning, and without him refer to the Word, nothing is created. Then sa verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. Okay. At yun yung sinasabi sa Colossians chapter 2 verse 9. At ganon din sa Hebrew chapter 1 verse 1 to 3.
Ang nakalagay dito sa Hebrew chapter 1, sa verse 1, verse 3, nakalagay dito. Okay. Ayan, sabi dito sa Hebrew chapter 1, verse 3. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. Okay? Siya nag-iingat sa sansinukob sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Okay. Si Web Access, hello Web Access, sabi niya, ahihi, puro mali ang turo. Okay lang inom alak, okay lang sambari bulto. So, tanungin kita, Web Access, ano ba ang sekta mo? Wala man lang picture yung profile mo. Anong sekta mo? Anong iglesia ka meron? Anong kinaniban mong pangalan? Sabihin mo para pagbigyan natin yung mga aligasyon mo. Pero kung hindi ko sasagutin or hindi ko bigyang pansin yung sinasabi mo. Sabi ni Webaxa, sabi niya, ahehe, puro mali ang turo. Okay lang inom alak, okay lang sambari bulto. Yan. So, sabihin mo muna kung anong sekta mo para at least pagbibigyan natin yung sinasabi mo, pag-usapan natin yung sinasabi. So, yun mga kapatid. Okay. Hebrew chapter 1 verse 3, saka Colossians chapter 2 verse 9. Tingnan nyo ha. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, kung ano ang Ama, gayon din ang anak. You see? Colossians chapter 2 verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit siya'y naging tao. Yan. Ano ba yung kalikasan ng Panginoon sa Kristo bago siya magkatawang tao, bago siya maging tao? At yan yung makikita natin sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Magpakababa kayo katulad ni Kristo, na kahit siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Yan yung sinasabi sa John chapter 8. Pinapantay niya yung kanyang sarili sa Diyos, kaya gusto siyang batuhin ng mga Hudyo. Bagkus sinubed niya ang katangian ng pagka-Diyos at namuhay na katulad ng isang alipin. You see? Oh. Kaya nga pagdating dito sa Titus chapter 2 verse 13, mga kapatid, tingnan mo yung Titus. Sa Tito, okay? Sa Tito. Binabasa to, actually binabanggit din to ng pari lagi tuwing mag-misa. Sa part ng Ama namin, sa gitna ng Ama namin, bago ang natin kantahin yung sapagkat. Okay? Nalagay dito. Sa Tito chapter 2 verse 13, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na sa Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. You see, itong Titus chapter 2 verse 13 related also doon sa Revelation chapter 1 verse 7 and 8. Okay, ano kalagay dito sa Revelation 1:7 and mga kapatid? Okay. Pakatan niyo at siyang nasa mga alapaap. Makikita ng lahat pati ng umulos sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa lupa, magkagayon nga, amen. Ako ang Alpha at ang Omega. Okay. Wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. So itong verse 7 and 8, hindi ito dalawang tao pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan dito is ang Panginoong Jesucristo. Darating siyang nasa mga alapaap at makikita ng lahat, maging pati yung umulos sa kanyang tagiliran. Verse 8, ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Take note of the word siyang darating. And He is to come. Okay?
lalabas na naman yung puzzle. Hindi ko alam kung anong reason to. Baka may nagre-report. Okay. Dapat hindi kayo nagre-report. Okay. Yan, puzzle. Okay. So nakikita niyo mga kapatid, yung Titus chapter 2 verse 13 at saka Revelation chapter 1 verse 7 and 8 is related. Wika ng mga Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. At alam niyo ba na ang Alpha and Omega is a title of God revealed in Isaiah 44 verse 6? Ha? Okay? So ibig sabihin, it means that Jesus is claiming to be God. As a matter of fact, you will read John chapter 8, you will see that he is claiming to be God. He is claiming the title in John chapter 8. I am, the title I am. In John chapter 8. The title revealed, the name and the title revealed in Exodus chapter 3. Verses 13 to 14. Ayan, mga kapatid. So yun, si Web Access, hindi naman siya bumalik. Okay. So, hindi natin bigyan ng sagot yung kanyang sinabi kasi hindi siya nagpapakilala kung ano siya, anong sekta meron siya. So, okay. So, that is why meron pa, mga kapatid, bago tayo mag-end, bigyan ko pa yung isang verse na sinasabi rito. John chapter 8, John chapter 12, dito sa part ng gospel. Ang sabi rito is, okay, John chapter 12, okay. Verse 46, I came into the world as light. Yan. Ito yung sinasabi din ng Panginoon doon sa John chapter 8, verse 12, di ba? Binanggit na yan ng Panginoon. So John chapter 8, verse 12. Sabi niya, I am the light of the world. Dumating sa sanlibutan bilang liwanag. Yung karugtong, sabi niya. Gusto natin bigyan din. So that everyone who believes in me may not remain in darkness. Okay? So kung sumasampalataya tayo sa Panginoon, ay nasa liwanag tayo. At alam natin, nabanggitan natin kanina, na ang pagsampalataya sa Panginoon ay hindi lamang sa pamamagitan ng ating salita. Sapagkat ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay. Ibig sabihin, if we are in the Lord, we are doing good works. Hindi pwede na sampalataya ka lang and you are doing nothing. Yung klaseng pananampalataya na yan ay patay ng pananampalataya ayon sa sinasabi sa James chapter 2 verse 17. So manatili tayo sa liwanag. Let us remain in Christ. Let us remain in the light. Ibig sabihin, makiisa tayo sa Panginoong Jesucristo. Let us be united with Christ. Kaya nga yun sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Pag makiisa tayo sa Kanya, kapag makiisa tayo sa Kanya, ang sinasabi dun sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone be in Christ, he is a new creation. Old things are passed away, behold, old things become new. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilanang. Wala na ang dating pagkatao at siya ay bago na. So kapag na kay Kristo tayo, we are in the light. There must be no part in us na nasa kadiliman. Hindi pwede na yung kalahating katawan natin nasa liwanag, kalahating katawan natin nasa kadiliman. Which is not supposed to be, mga kapatid.
Okay, so maybe that is by now, 7:01 na. Shalom. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Patuloy naman tayong iligtas ng Panginoon sa mga mabibigat na mga pagsubok, sa mga malulubang karamdaman, sa mga bagay beyond our control, at sa mga bagay na kung saan sa stroke, sa sobrang init ngayon, mga kapatid, dapat lagi tayo may tubig, maging aware kung sa tingin natin na hindi natin naramdaman natin parang hindi kaya ng katawan natin, huwag naman natin isuong sarili natin sa sobrang init ngayon. So, kung wala ka ng pagkakataon to go for physical activity outside, you can do it inside. Yung kahit indoor jogging lang. Ako kahit papaano ay ginagawa ko yun, mga kapatid. So, nawa, iligtas tayo ng Panginoon sa mga bagay beyond our control, iligtas tayo sa stroke, sa cancer, at sa anumang mga mabibigat na mga pagsubok at mga malulubang karamdaman. So that is by now. May God bless us and keep us safe and sound. Signing off, my dear brothers and sisters.